Ang pangakong binitiwan ng isang tao ay dapat lamang natuparin niya sa kanyang pinangakuan. Ngunit hanggang saan nga ba ang hangganan nito? Kailan mawawalan ng bisa ang pangakong binitiwan ng isang tao? Kapag namatay na ang nangako nito? Subalit, paano na lamang kung hanggang kamatayan ay hindi niya pa rin ito makalimutan? Mano po? Saad ni Oroy sa kanyang Lola Gracia habang kinukuha ang kamay nito upang magmano. Kararating lamang kasi nito galing sa kanyang klase. Agad namang ibinigay ng matanda sa kanya ang kanyang kamay. Mabuti naman at nakauwi ka na. Sakto at katatapos ko lang na magluto. Ibaba mo na yung mga gamit mo ha? At magpalit ka muna ng damit nang makapaghapunan na tayo. Nakangiting tugon nito na kaagad naman niyang sinunod. Matapos magbihis ni Oroy ay kaagad siyang bumaba at bumalik sa kusina upang tulungan ng kanyang Lola Gracia na ihanda ang mga pagkain na niluto nito. Ang bango nito mukhang masarap Tugon niya habang inaamoy-amoy pa ang adobong sitaw at pritong isda. Umupo ang kanyang lola sa kanyang tabi at nagsimula itong lagyan ng kanin at ulam ang kanyang plato. Abay, siyempre naman. Kailan pa ba ako nagluto na hindi masarap? Pabirong tugon ng matanda at sabay pa silang tumawa. Siya, kumain ka na ng marami ha? Opo, salamat po. Nakangiting aniya at nagsimula na siyang manalangin bago tuluyang kumain. Bata pa lamang si Oroy ay ang Lola Gracia na niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Ito na ang kinagisnan niyang magulang, kung kaya't malapit na malapit sila sa isa't isa. Maaga kasing naulila si Oroy sa parehong mga magulang. Kalalabas pa lang niya sa sinapupunan ng kanyang ina ay binawian na ito ng buhay. Dahil hindi nito kinaya ang panganganak. Mabuti na nga lang at nagawa siya nitong mailabas ng ligtas. 1 taon naman siya nang sunod na pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit. Kwento sa kanya ng kanyang Lola Gracia ay napabayaan daw kasi nito ang sarili at naging lulong sa bisyo simula nang mawala ang asawa. Simula noon ay ang lola niya na ang nagtiyagang alagaan at palakihin siya. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat at pagmamahal niya rito. At ganun din naman sa kanya ang matanda. Lalo't sila na lamang dalawa ang magkasama sa buhay. Bakit gising ka pa? Bungad kay Oreo ng kanyang lola na makapasok ito sa kanyang kwarto. Lumapit ito sa kanya at naupo sa gilid ng kanyang kama. Matulog ka na at maaga pa ang pasok mo bukas. Masamang nagpupuyat. Paalala nito sa kanya habang kinukumutan siya. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Oroy dahil sa ginawa ng kanyang lola. Bagamat gano'n naman parati ang eksena nila tuwing gabi, ay sanay na siya sa pag-aalaga ng kanyang lola at patuloy pa rin siyang nagpapasalamat dito. Kahit kasi malaki na siya, ay baby pa rin siya nito kung ituring. Salamat po, La. Good night po. Matulog na rin po kayo. Nakangiting saad ni Oroy sa matanda. Tumango naman ito at lumapit sa kanya upang halikan ang kanyang noo. Matutulog na rin ako. Good night na po. Sagot nito bago siya tuluyang iwan at lumabas ng kanyang kwarto. Kinabukasan ay maagang nagising si Oroy. Pasado 4:30 pa lamang kasi ay naririnig niya na ang mga tilaok ng manok ng kanilang mga kapitbahay. Kaya naman agad na siyang bumangon dahil hindi naman siya makakabalik pa sa pagtulog. Dumiretso siya sa kanilang kusina at naabutan niya roon ng kanyang Lola Gracia na nagluluto na ng agahan na ilalako nito sa kanilang baryo. Yung kasi ang nagsisilbi nitong hanap buhay, ang paglalako ng mga kakanin sa kanilang lugar. Bagamat may katandaan na at nakakaramdam na rin ng mga sakit sa katawan si Lola Gracia, ay pinipilit pa rin itong maghanap buhay para sa kanilang dalawa ng apong si Oroy. Wala naman kasi silang ibang aasahan at mapagkukunan ng pera kung hindi ito kakayod. Isa pa, nag-aaral si Oroy sa kolehiyo at kailangan ito ng pambaon sa araw-araw at pambayad sa kanyang tuition fee. Kahit kasi scholar si Oroy ay hindi pa rin naman sapat yun dahil kakaunti lang naman ang bawas niyon sa kanyang bayarin sa eskwelahan. Morning, La.
Bati niya nang makalapit dito sabay yakap sa matanda mula sa likuran. Nagitla pa nga ito at halatang nagulat. Ikaw pala yan, Apo. Ginulat mo naman ako. Ano ka ba? Bakit pala ang aga mo naman ngayon, ha? Sunod-sunod na usal nito. Napakamot sa ulo si Oroy. Naiingayan po ako sa mga manok ng kapitbahay, kaya hindi na ako nakatulog. Tulungan na lang po kita sa ginagawa nyo. Mukhang marami-rimi ka pang iluluto eh. Mamaya pa namang 9:00 yung pasok ko. Nakangiting tugon niya. Sige. Ikaw ang bahala. Dito ka na sa mesa at simulan mo nang hiwain ng mga sangkap niyan at nang mabilis tayong matapos. Turo nito sa kanya ng gagawin na mabilis naman niyang sinunod. Matapos ang halos 1.5 oras, natapos din nila ang pagluluto ng agahan na ipanglalako ng kanyang lola. Nagluto sila ng pansit, bihon, champurado at mayroon ding puto at empanada para naman maraming pagpilian ang mga customer. Bawat araw ay iba-ibang pagkain ang niluluto ng kanyang lola, nang sa ganon ay hindi raw magsawa ang mga bumibili. Pasado 6:00 na nang matapos sila sa pagbabalot ng mga nasabing pagkain. Kaya naman inayos na nila ang mga yon sa lalagyan. Nagpresenta rin si Oroy na sasama siya sa kanyang lola sa paglalako ng mga ito. Kakanin kayo riyan. Mainit pa at bagong luto. Sobrang sarap nito. Dahil kaming dalawa ni Lola ang nagluto. Kaya bili na kayo. Kakanin! Masiglang sigaw ni Oroy habang naglalako sila. Natawa naman sa kanya ang kanyang Lola Gracia dahil halatang proud na proud ito na silang dalawa ang nagluto ng mga yon. Dahil aliw na aliw kay Oroy ang kanilang mga kabaryo, ay halos lahat sa kanila ay napabili ng kanilang tinda. Yung kasi ang unang pagkakataon na sumama ito sa kanyang lola sa pagtitinda. Kaya naman natuwa sa kanya ang marami dahil sa galing nito sa pag-aalok ng mga customer. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagulat na lamang sila dahil mabilis na naubos ang kanilang mga paninda. Kaya naman maaga silang nakauwi sa bahay. Ay, salamat at naubos ang paninda natin. Dapat pala po parati na kitang isasama sa paglalako ng mga kakanin. Nang sa gayon parating mabilis maubos yung mga pagkain. Nakangiting tugon sa kanya na matanda nang makabalik na sila. Oo nga po, Kung sa bagay, sa gwapo ko ba namang ito Kahit sino talaga mapapabili kung katulad ko lang naman ang magiging tindero. Pabirong sagot naman ito habang itinataas baba pa ang kilay at nakapogi pose pa. Marahang natawa naman ng matanda. Sus, ikaw talaga siya, sarili mo naman nang asikasuhin mo at papasok ka pa. Paalala sa kanya na matanda. Mabilis naman na napatayo si Oroy mula sa pagkakaupo. Ay, oo nga po pala. Sige po, maliligo na ako. Paalam nito at nagmamadaling tumungo sa banyo. Nang matapos na siya sa pag-aayos ng sarili ay inihanda na niya ang kanyang mga gamit na dadalhin sa paaralan at nagpaalam na siya sa kanyang Lola Gracia. Alis na po ako. Saad ni Oroy habang papalabas na siya ng bahay. Subalit napahinto siya nang hindi nadatna ng kanyang lola. Maya-maya pa ay natataranta siyang napatakbo nang makita itong nakahandusay na sa sahig at walang malay. Nahulog niya rin ang kanyang mga dalang gamit dahil sa labis na pag-aalala. Lola, anong nangyari? Lola, gumising po kayo! Sigaw niya habang inaalog-alog ito. Mabilis siyang humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay upang madala ang kanyang lola sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar. Mabuti na lamang at nakarating naman sila kaagad doon. Ayon sa doktor, kaya raw ito nahimatay ay dahil sa overfatigue o labis na kapaguran. Kaya naman inirekomenda nito kay Oroy na bantayan ng maigi ang kanyang lola at huwag hayaan masyadong mapagod dahil nga matanda na ito at lapitin na rin ng sakit. Oh, Lola, narinig niyo naman po yun, no? Yung sinabi ng doktor, huwag na raw po kayo masyadong magpapagod at baka kung ano pa mangyari sa inyo. Tugon ni Oroy habang inaalalayan ang matandang papasok sa kanilang bahay. Nakabalik na sila mula sa ospital.
Mabuti na lamang at ganun lang ang nangyari kung kaya't mabilis naman silang pinauwi. Dahil kung mas nagtagal pa sila roon ay tsak na mas mahal pa ang kanilang babayaran. Pasensya ka na, Apo, at nabawasan patuloy yung ipon natin para sa tuition fee mo. Dahil ipinambayad mo pa sa ospital. Ang dami pa namang gamot na nireseta ang doktor. Huwag mo na kayang bilhin ng mga yon. Ayos pa naman ako eh. Mas kailangan mo yun sa pag-aaral. Lola, hindi pwede. Putol niya sa sinasabi ng matanda. Kailangan natin bilhin yung mga gamot at vitamins na kailangan mo para hindi ka na po ulit isugod sa ospital. Mamaya niyan mas malala pa yung mangyari. Dagdag saad pa niya. Pero paano na ang pambayad mo sa tuition fee mo? Hindi ba malapit na ang exams ninyo at kailangan mo yung mabayaran para makapag-exam ka? Sagot naman ng matanda. Napayuko naman si Oroy at napabuntong hininga. Ilang minuto ring siyang saglit na natahimik bago nito napagpasyahang sabihin sa kanyang lola ang balak niya na huminto muna pansamantala sa pag-aaral. Huminto po muna kaya ako sa pag-aaral. Maghahanap na lang po muna siguro ako ng trabaho, La. Malungkot na wika niya habang nakayuko. Ano? Hindi pwede, Apo. Kailangan mo makapagtapos para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Lalo na kapag wala na ako. Huwag ka mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka. Tugon nito habang nakahawak sa kamay ni Oroy. Agad naman siyang napaangat ng tingin dito. Pero nahihirapan na po kayo. Tingnan niyo nga po yung nangyari sa inyo ngayon Na-ospital pa po kayo dahil sa labis na pagod at dahil yun sa akin. Dahil po sa kagustuhan mo makapagtapos ako ng kolehiyo. Buhay niyo naman po yung napapasama. Ayoko po ng ganun, La. Dahil higit na mas importante ka sa akin kaysa sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Mahabang paliwanag ni Oroy sa matanda. Ngumiti naman ito sa kanya at tinawakan siya ng magkabilang balikat habang seryosong nakatitig sa kanyang mga mata. Apo, huminto ka man sa pag-aaral o hindi, kung talagang nakatakdang magkasakit ako, mangyayari pa rin yon. Hindi natin yung mapipigilan. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang hihinto sa pag-aaral. Gusto ko na makitang maabot mo ang mga pangarap mo. Pwede mo bang ipangako sa akin yon? Pangungumbinsi pa nito sa kanya. Napatangon na lamang si Oroy bilang sagot sa kanyang lola. Ngumiti naman to sa kanya at mahigpit siyang niyakap na kaagad niya rin namang ginantihan ito. At habang nakayakap siya rito ay palihim niyang pinupunasan ng mga luhang namuo sa kanyang mga mata dahil sa tuwa. Napakaswerte niya talaga sa kanyang lola Gracia dahil parating siya ang iniisip nito. Hindi bali nang mapahamak ito, maibigay lang lahat ang pangangailangan niya. Kinabukasan ay pumasok na si Oroy sa kanyang klase, habang ang kanyang lola Gracia naman ay naiwan sa kanilang bahay upang kumayod at gawin ang mga gawaing bahay. Sinunod naman nito ang sinabi ng kanyang apo na huwag nang masyadong papaguri ng sarili upang hindi na siya ulit magkasakit. Mabilis na lumipas ang 1 taon at hindi nagtagal ay nakapagtapos na nga ng kolehiyo si Oroy at nakapaghanap na ng magandang trabaho. Subalit hindi niya akalain na ang kapalit pala ng pagiging successful niya sa buhay ay ang unti-unti namang pagkakasakit ng kanyang lola at panghihina nito. Lola, pangako mo po sa akin na magpapalakas ka. Hindi pa ako tuluyan nakakabawi sa iyo Marami pa akong gustong gawin sa buhay kasama ka. Ipapasyal pa kita sa iba't ibang magagandang lugar. Kaya please po, lumabang ka ha. Pakiusap ni Oroy sa kanyang lola na kasalukuyang nakaratay sa ospital. Hindi na niya napigilan ang mga luhang nagsisimula ng mag-unahan sa pagtulo mula sa kanyang mga mata. Habang nakatitig sa itsura ng matanda na putlang-putla na. Halata rito ang bakas ng panghihina ng kanyang katawan. Pilit itong ngumiti sa kanya at inabot ang kanyang pisngi upang tuyuin ang mga luhang tumutulo roon. Apo, hindi mo naman kailangan bumawi sa akin. Kung ano man ang mga ginawa ko para sa iyo ay responsibilidad ko yon at hindi ko hinihingan ng sukli. Tugon nito kahit nahihirapan na sa pagsasalita. Mas lalo namang napayak si Oroy dahil sa mga sinabi nito. Pero Lola,
Hinawakan ng matanda ng maigpit ang kanyang mga kamay, dahilan para mapahinto siya sa pagsasalita. Masaya na ako sa wakas at naabot mo na ang iyong mga pangarap, Apo. At ngayon natapos na ang tungkulin ko sa iyo. Hayaan mo na sana ako sa gusto ko. Nahihirapan na ako, Apo. Gusto ko nang magpahinga. Nakikiusap na tugon nito kay Oroy. Bakas na rin sa boses nito na nahihirapan na siya sa pagsasalita dahil sa panghihina. Dahil doon ay napahagulgol na si Oroy at patuloy sa pag-iling-iling niya. Hindi niya alam kung paano pagbibigyan ng kagustuhan ng kanyang lola na payagan na niya itong mamahinga dahil sa totoo lang ay ayaw niya pa. Gusto niya pa itong makasama ng matagalan. Pero hindi ko po kaya na mawala ka, Lola. Paano na ako? Ikaw na lang ang nag-iisang pamilya ko, tapos iiwan mo pa ako. Umiiyak na tugon niya. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo na kahit mawala man ako sa mundong ito, ay babantayan pa rin kita. Palagi kitang susubaybayan kahit nasaan ka, Apo. Mahal na mahal kita. Ngumiti ito sa kanya ng matamis. Ngunit kasunod ng ngiting yon ay ang paghabol nito sa kanyang paghinga. At ilang saglit lang ay unti-unti na rin itong ipinikit ang kanyang mga mata. Kasabay noon ay tumunog ng sunod-sunod ang aparatong nasa gilid ng kanyang kama na nakakabit dito. Napatingin doon si Oroy at ganun na lamang ang pagkataranta niya nang makitang naging isang diretsyong linya na lamang ang naroon. Sinyales na hindi na humihinga pa ang kanyang lola. Lola! Gumising ka, Lola! Lola! Paulit-ulit na sigaw niya habang inaalog-alog ang katawan ng matanda sa pag-asang gigising pa ito. Halos magwala na rin siya dahil sa naghahalong inis at sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit nang hindi ito gumising ay napayakap na lamang siya rito habang patuloy sa pagkagulgol. Mahal na mahal din kita, Lola. Mahal na mahal kita. Bulong niya sa bangkay ng matanda. Mula ng araw na yon ay parati na lamang tulala at walang imik si Oroy. Nawala na ang pagiging masiyahin at masigla nito kasabay ng pagkawala ng kanyang lola Gracia. Hindi niya rin halos pinapansin ng mga kapitbahay niya na nakikiramay sa pagkawala ng kanyang lola. Mabuti na lamang talaga at naroon ang kanyang kasintahang si Kakay upang asikasuhin ang burol na matanda at ang mga bisita nila. Dahil sa pagkakatulala ay hindi niya na rin namamalayang tinabihan na pala siya nito sa upuan. Inibutan siya ng kasintahan ng kape at tinapay at inalok siya nitong kumain muna. Babe, kain ka muna. 2 araw ka nang hindi kumakain eh. At parati ka nalang tulala. Baka ikaw naman ang sumunod na magkasakit niyan. Malungkot at nag-aalalang tugon nito habang nakalahad kay Oroy ang plato kung saan nakalagay ang kape at tinapay. Sa halip na kumain, ay muli niya lamang itong ibinalik sa kasintahan. Ni hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Nakapako kasi ang kanyang atensyon sa kabaong ng kanyang lola Gracia na nasa kanyang harapan. Wala pa rin akong gana. Malamig na tugon niya, dahilan para mapabuntong hininga na lamang si Kakay. Pero babe, ano ba? Sinabi nang wala akong gana eh. Putol niya sa sasabihin nito. Natigilan naman si Kakay at halatang nabigla sa kanyang inasta. Hindi kasi nito inaasahan na sa unang pagkakataon ay nagawa siyang sigawan ni Oroy at sa harapan ng maraming tao. Dahil sa lakas ng boses nito ay napatingin sa kanila halos lahat ng mga bisita. Napayuko na lamang ang babae dahil sa hiya. Tila natauhan naman si Oroy at agad na humingi ng tawad sa kanya. Pasensya na. Wala lang talaga akong gana eh. Magpapahangin lang muna ako sa labas. Tugon niya rito at agad na tumayo at naglakad palayo. Nang makalabas si Oroy ay doon niya hinayaan ang sarili na ilabas ang mga luhang kanina niya papilit pinipigilan
Ilang sandali pa, habang patuloy siya sa paghikbi, ay umihip ng malakas ang hangin dahilan para mapaangat siya ng tingin. At ganun na lamang ang gulat niya nang makitang mula sa hindi kalayuan ang kanyang Lola Gracia na nakatayo habang seryosong nakatitig sa kanya. Baka sa mukha nito ang lungkot. Lola? Lola? Gulat na usal niya. Hindi naman siya nito pinansin at sa halip ay nagsimula itong maglakad papalayo sa kanya. Lola! Sandali! Sigaw niya at nagmamadaling humabol dito. Subalit muli lamang siyang napaiyak nang hindi ito maabutan. Tila ba bigla na lamang itong naglaho na parang bula sa kawalan. Humahangos na napamulat ng mga mata si Oroy nang maramdamang may kung sinong yumuyugyog sa kanyang mga balikat. Bumungad na naman sa kanyang harapan ang kasintahang si Kakay na nag-aalalang nakatitig sa kanya habang may hawak-hawak pong isang baso ng tubig. Mukhang nananaginip ka na naman na masama. Uminom ka muna. Tugon nito sabay abot sa kanya ng tubig. Kagad naman niyang ininom yon at nang makahuma ay napalingon siya sa paligid. Doon niya napagtantong tama nga ang kanyang kasintahan. Nakatulog nga siya habang nagbabantay sa kanyang lola. Muling naalala ni Oroy ang kanyang panaginip. Napakunot noo siya at napaisip kung paanong naging panaginip yon. Gayong ramdam na ramdam niyang totoo ang mga nangyari. Alam niyang totoong nagpakita sa kanya ang kanyang Lola Gracia at hindi siya pwedeng magkamali. Dahan-dahan siyang tumayo upang lumapit sa kabaon ng kanyang lola at tiningnan ito. At ganun na lamang ang takot na bumalatay sa kanyang sistema nang makita niyang nagmulat ito ng mga mata at ngumiti sa kanya. Nahintatakotang napatras siya at halos matumba pa ito kung hindi lang siya kaagad naalalayan ni Kakay. Oh, bakit? Anong nangyayari? Para ka nakakita ng multo. Tugon ito nang malapitan siya. Nanginginig na naituro niya ang kabaong na nasa kanyang harapan. Si Lola. Nakita kong dumilat siya. Pautal-utal na sagot nito na tila isang batang nagsusumbong sa magulang. Napakamot noon naman ang kanyang kasintahan at nilapitan ang kabaong. Napabuntong hininga na lamang ito nang makitang wala namang pinagbago ang itsura ng Lola Gracia niya at nakapikit pa rin naman ang mga mata nito. Taliwas sa sinabi ni Oroy na dumilat daw ito. Hinawakan nito ang balikat niya at pilit siyang pinapakalma. Babe, imposible yung sinasabi mo. Paano didilat ang lola mo Di ba nga patay na siya? Pero, nakita... Mabilis siyang niyakap ni Kakay dahilan para hindi niya na maituloy pa ang kanyang mga sasabihin. Hinagod nito ang kanyang likod upang pakalmahin siya at pilit alisin ang kanyang takot. Alam ko mismo na ang lola mo, pero hindi niya gusto yung makita kang nagkakaganyan. Marahil ay dala lang ng puyat kung kaya't kung ano-ano na yung nakikita mo. Magpahinga ka na muna ulit ha. Ako nang bahala magbantay rito. Mahabang litanya nito. Wala namang nagawa si Oroy kung hindi ang tumango na lamang. Baka nga tama ang kasintahan niya na dala lamang ng puyat kung kaya't kung ano-ano na ang kanyang nakikita kahit hindi naman talaga totoo. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating nga ang takdang araw kung kailan ililibing na ang kanyang Lola Gracia. Marami ang nakipaglibing sa kanilang mga kapitbahay at nagpaabot ng pakikiramay sa kanya. Nung unay, hindi pa agad natanggap ni Oroy na wala na talaga ang kanyang Lola Gracia. Pero dahil sa pangungumbinsi sa kanya ng kasintahan na kailangan niya pa ring magpatuloy sa buhay, kahit wala na ito ay natutuhan niya ulit na bumangon at huwag sumuko. Nang mailbing na nga ang kanyang Lola Gracia ay inakala niya na matitigil na rin ang mga kababalaghan na nangyayari sa kanya, ang pagpapakita ng kanyang lola. Pero hindi niya akalain na mas lalala pa pala ito. Kakauwi niya lamang kasi galing sa trabaho at dala ng labis na kapaguran ay napaupo na lamang siya sa sofa at doon na nakatulog. Gabi na nang magising siya. Kaya naman dali-dali siyang bumangon upang ipaganda ang sarili ng makakain na hapunan.
Subalit nagitla siya nang makitang may mga nakahain na kaagad na pagkain doon kahit kagigising pa lamang naman niya. Ha? Saan ang galing to? Bulong niya sa sarili habang palingon-lingon sa paligid. Biglang nagsitayuan ng kanyang mga balahibo sa braso nang magsimulang umihip ng malakas ang hangin. Nanuot pa yun sa kanyang buong katawan. Kaya naman kahit wala siyang makitang tao ay tila ba pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Kung ikaw man yan, wag mo naman po akong takutin ng ganito. Saad pa niya. Maya-maya pa ay naupo na siya sa upuan at nagsimulang kunin ang mga pagkain na nakahanda sa mesa. Bagamat hindi niya alam kung saan yun galing, inamoy-amoy niya pa muna ang mga yon. At nang mapagtanto niyang pamilyarang amoy at lasa ng mga yon, ay nagsimula na namang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Akala niya ay hindi na siya ulit iiyak pa dahil sa pagkawala ng kanyang lola, matapos ang naging libing nito. Ngunit hindi niya pa rin maiwasan lalo't kahit wala na ito ngayon, ay patuloy niya pa rin itong maaalala. Nang sumapit ang hating gabi, habang nasa ilalim ng mahimbing na tulog si Oroy ay bigla siyang nakaramdam na parang may kung sinong humahawak sa kanyang mukha. Malamig ang mga haplos nito at bawat pagdampi noon sa kanyang balat ay nagdudulot sa kanya ng matinding kilabot. Kaya naman hindi niya maiwasang mapamulat ng mga mata at agad na mapabangon nang bumungad sa kanyang paningin ang kulay itim na anino ng isang babae. Sino ka? Nahintatakot ang tanong niya rito habang natatarantang kinakapa ang switch upang mabuksan ang ilaw sa kanyang kwarto. Nang tuluyang magliwanag ang kanyang silid, ay muli niyang pinasadahan ng tingin ang anino ng babaeng nakita niya kanina. Subalit, nabigo siyang makita ang itsura nito dahil nawala na ito kaagad pagkabukas niya ng ilaw. Napahinga na lamang siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Uminom siya ng tubig at muling pinilit ang sarili na bumalik sa pagkakatulog. Inisip na lamang niya na baka namamalikmata lamang siya kanina at hindi totoo ang kanyang nakita. Nang sumapit ang umaga ay maagang gumising si Oroy upang magluto ng agahan at ng pagkain na babaunin niya para sa kanyang pagpasok sa trabaho. Isa na nga pala siya ngayong ganap na inhinyero sa kilalang kumpanya sa kanilang lugar. Kaya naman kahit hindi na niya kasama ang kanyang lola at mag-isa na lamang siya sa buhay, kahit papaano ay hindi naman na siya nahihirapan pa dahil kayang-kaya na niyang tustusan ang kanyang mga pangangailangan. Hindi katulad noon, nakapos sila masyado sa salapi. Mabuti na lamang talaga at hindi siya uminto sa pag-aaral noon, kung kaya't nakamit din niya ang kanyang pinapangarap. Dahil kung hindi, baka siguro hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin siya sa kakarampot na kita mula sa paglalako ng mga kakanin sa kanilang bayan. Hindi naman sa ikinakahiya niya ang ganoong klase ng paghahanap buhay dahil sa ganoong paraan siya binuhay at pinagtapos ng kanyang Lola Gracia. Pero kung titimbangin, sino nga ba naman ang gustong manatili na lamang sa ganoong estado ng buhay, hindi ba? Akmang aalis na sana si Oroy at isasara na niya ang pintuan ng kanilang bahay nang bigla siyang matigilan dahil nahulog ang litrato ng kanyang Lola Gracia na nakapatong sa isang maliit na lamesa ng kanilang sala. Dahan-dahan siyang bumalik papasok sa loob at pinulot ang mga bubog na nabasag mula sa salamin. Nang matapos ay binalingan naman niya ang picture frame na nakataob at kinuha yon upang tingnan. At ganun na lamang ang naramdaman niyang takot nang makitang wala na roon ang litrato ng kanyang Lola Gracia. Kaya naman dahil sa labis na kaba ay kaagad niyang naibato yun kung saan. Natataranta siyang napatayo upang lumabas ng bahay. Subalit hindi pa man din siya tuluyang nahihimasmasan ay muli na naman siyang natigilan nang bumungad sa harap ng pintuan ng mukha ng kanyang lola. Dahan-dahang umukit ang ngiti sa labi nito dahilan para saglit na huminto ang paghinga ni Oroy. Unti-unti ring nagdilim ang kanyang paningin at naramdaman na lamang niyang tumama ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Gabi na nang magkaroon siya ng malay. Nakakamoy kasi siya ng hindi maipaliwanag na kung anong uri ng halaman at sumasakit doon ang kanyang ilong.
Kaya naman bigla na siyang napabangon upang tingnan kung saan galing ang masamang amoy na yon. Nagulat siya nang tumambad sa kanyang harapan ang isang matandang lalaking hindi niya kakilala. Sino ka? Kinakabahang tanong niya rito. May nakataling panyo sa ulo nito at may mga nakalagay roon na tuyong dahon. Ako si Mang Paeng. Kilala ako bilang isang albularyo. Pagpapakilala nito sa kanya, napakunot naman ang kanyang noo. Ano naman kaya ang ginagawa nito sa kanyang kwarto at bakit ito nandito? Bago pa man siya makapagtanong muli, ay nakita niya na ang paglapit ng kanyang kasintahang si Kakay at ito na ang nagpaliwanag sa kanya. Babe, pinapunta ko siya dito. Nabutan kasi kita kanina rito na nakahiga sa sahig at walang malay. Pinilit kitang gisingin kaso ilang oras na ang lumipas, wala ka pa ring malay. Nag-aalala na ako kaya pinapunta ko na si Mang Paeng. Mahabang paliwanag nito. Di sana sa ospital mo na lang ako dinala. Hindi yung kung sino-sino pinapapasok mo dito sa bahay ko na hindi naman natin kilala. Inis na tugon niya. Hindi doktor ang kailangan mo, iho. Singit na matandang nagpakilalang albularyo. Napakunot naman ang noon niya at napatingin dito. Nagpapakita pa rin sa iyo ang Lola Gracia mo, hindi ba? Tanong pa nito, dahilan para agaran siyang mapabangon. Paano niyo po nalaman? Takang tanong niya rito. Saglit muna silang natahimik bago nagsalita ang matanda na muli na naman niyang ikinagulat. Dahil nandito siya ngayon, sa tabi mo. Napalunok ng paulit-ulit si Oroy dahil sa mga sinabi ng matanda. Bigla na lamang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa braso at pinagpawisan siya ng malala kahit hindi naman mainit sa kanyang kwarto. Gusto niyang magsalita at muling magtanong, subalit dala na rin marahil ng pagkabigla ay hindi na niya nagawa pang ibuka man lang ang kanyang bibig. May nagawa ka bang masama sa kanya bago siya namatay? Maya-mayang tanong ng matanda. Napatingin naman siya rito sabay iling. Muli niyang inalala mga nangyari bago nawala ang kanyang Lola Gracia. At totoo naman na wala siyang nagawang masama rito bago ito namatay. Kung kaya't hindi niya maintindihan kung bakit parati itong nagpapakita sa kanya. Para kaya takutin siya? Pero hindi ganoon ang pagkakakilala niya sa kanyang lola. Alam niya sa sarili niyang ang hangad lamang nito para sa kanya ay ang ikabubuti niya. Kaya imposible ang naisip niya kaya ito nagpapakita sa kanya ay dahil minumulto siya nito o tinatakot. Ilang sandali pa'y natigilan siya nang maalala ang sinabi nito sa kanya bago ito noon tuluyang malagutan ng hininga sa ospital. Yung pangako niya, ang pangako ni Lola. Bulalas niya. Anong pangako? Singit ni Kakay. Napalingon siya rito at pati na rin sa albularyong kasama nila. Halatang interesado sila na malaman kung ano ang pangako ng kanyang lola na sinasabi niya. Huminga muna siya ng malalim bago nagkwento. Bago mawala si Lola, ilang ulit ako nakiusap sa kanya na huwag niya muna akong iiwan dahil sabi ko, hindi ko pa kaya na wala siya. Pero sinabi niya na pagod na raw talaga siya. Kaya naman, para hindi na ako mag-alala, sinabi niya sa akin na kahit mawala man daw siya dito sa mundong ito, ibabantayan niya pa rin ako kahit saan man ako magpunta. Mahabang paliwanag niya. Medyo kinilabutan pa nga siya sa sariling kwento. Napatungo-tango naman ang matanda sa kanya. Yon marahil ang dahilan kung kaya't pag-ala-gala pa rin hanggang sa ngayon ang kanyang kaluluwa rito sa lupa. Dahil hindi pa siya tuluyang makatawid sa kabilang buhay dahil sa iniwan niyang pangako sa iyo. Nababantayan kanya kahit wala na siya. Saad ng albularyo. Unti-unti namang namuo ang mga luha sa mata ni Oroy. Pakiramdam niya ay naging makasarili siya nang hilingin niya sa kanyang lola na huwag siya nitong iwanan noon. Kaya tuloy hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makatawid sa kabilang buhay upang makapagpahinga. Pero ano bang dapat kong gawin? Tanong niya rito. Bukas na bukas din mismo, sa ika-10 araw ng pagkawala niya, dalawin mo siya sa sementeryo.
Mag-alay ka ng dasal at kausapin mo siya ng mataimtim. Sa ganon paraan kapag nalaman niyang kaya mo nang mag-isa at pinapalaya mo na siya, tuluyan na siyang makakatawid sa kabilang buhay. Turo nito sa kanya ng gagawin. Napangiti naman siya at napatango-tango sa matanda. Nagpasalamat siya rito at tumingi na rin ng tawad dahil sa pagsusungit na nagawa niya kanina. Kinabukasan ay maagang nagtungo sa sementeryo si Oroy upang dalawin ang kanyang lola. Nag-alay siya ng mga bulaklak sa puntod nito at nagtirik ng kandila bago ito dinasalan. Hinaplos-saplos niya ang lapida nito habang pinipigilan ng sariling maiyak. Lola, gusto kong humingi ng tawad sa inyo kasi naging makasarili ako noon dahil pinipigilan kitang huwag munang umalis at huwag akong iwanan. Huminga siya ng malalim bago muling nagpatuloy. Pero ngayon, kaya ko na po. Kaya ko na pong tumayo sa sarili kong mga paa kahit wala ka na. Muli siyang huminto sa pagsasalita upang punasan ang kanyang mga luha. Kaya Lola, pwede ka na pong tumawid sa kabilang buhay. Napangat siya ng tingin ng maramdaman ng malakas na pag-ihip ng hangin na tila ba yumakap yun sa kanyang katawan. Ilang sandali pa'y napangiti siya nang makita ang ulap sa kalangitan na tila hugis mukha ng isang tao na nakangiti sa kanya. Ito'y walang iba kundi ang kanyang lola. Paalam Lola, mahal kita. Usal nito rito sabay pahid sa kanyang mga luha bago tumayo at nagsimulang maglakad paalis. Mula ng araw na yon ay hindi na muli pang nagpakita at nagparamdam kay Oroy ang kanyang lola. Bagamat namimiss pa rin naman niya ito paminsan-minsan, ay masaya pa rin naman siya dahil alam niyang masaya na rin ito ngayon sa kung saan man ito naroroon. Wakas!